Sabi ng karamihan, sa pagtanda ng tao, binti ang unang nanghihina, tulad ng isang matandang puno, ugat ang unang natutuyo. Ito ay hindi lamang isang kasabihan, dahil ito ay napatunayan na ng agham. Ang ating mga binti ay hindi lamang para sa paglalakad, direkta itong nakakaapekto sa ating pangkalahatang kalusugan at tumutukoy sa kalidad ng ating buhay sa pagtanda. Ang mga binti ang pangalawang puso ng katawan. Marahil ay hindi mo alam, ang mga binti ay nagsisilbing parang bomba na tumutulong sa daloy ng dugo mula sa ibaba pabalik sa puso, na siyang nagbibigay sustansya sa buong katawan. Kung mahina ang mga binti, hihina ang sirkulasyon ng dugo, kaya't ang puso ay kailangang magtrabaho ng mas maigi. Ito ay maaaring mauwi sa mas mataas na panganib ng mga sakit sa puso, alta presyon, at paghina ng pangkalahatang kalusugan. Para sa mga nasa katanghalian at katandaan ng kanilang buhay, ang mga binti ay hindi lamang paraan ng paggalaw, kundi simbolo rin ng kalayaan at kasarinlan. Kapag nawalan ng lakas ang mga binti at nahirapan ng maglakad, kailangan ng umasa sa iba. Kasunod nito ang pagbaba ng tingin sa sarili at kalidad ng buhay. Huwag nang hintayin na maging mahina ang paglakad bago bigyang pansin ang mga binti. Maraming tao ang madalas na binabaliwala ang pangangalaga sa kanilang mga binti hanggang sa maramdaman na ang mga senyales ng panghihina. Mabagal na paglakad, hirap sa pag-akyat ng hagdan, o kahit ang pagtayo lang ng matagal ay nakakapangalay na. Kung sa mga panahong ito na tayo mag-aalala, maaring huli na ang lahat. Kaya bakit napakahalaga ng pangangalaga sa mga binti? Ating alamin ng mas malaliman sa susunod na bahagi. Unang bahagi, bakit mahalaga ang pangangalaga sa mga binti? Madalas nating marinig panatilihing matatag ang mga binti para sa masaya at payapang buhay. Dahil ang ating mga binti ay hindi lang para sa paglalakad, ito rin ang nagtatakda ng ating kasarinlan at pangkalahatang kalusugan sa pagtanda. Kung mahina ang ating mga binti, hindi lang kakayahang gumalaw ang nawawala, kundi nahaharap din tayo sa maraming mapanganib na problema sa kalusugan. Kaya bakit napakahalaga ng paangangalaga sa mga binti na maaari nitong maapektuhan pati ang haba ng ating buhay? Ang mga binti ang nagtatakda ng kalidad ng buhay. May isang pamilyar na kasabihan. Ang mga binti ang pangalawang puso ng tao at hindi ito isang kalabisan. Ang mga binti ay may komplikadong sistema ng mga kalamnan at daluyan ng dugo na nagsisilbing bomba na tumutulong sa pagbabalik ng dugo sa puso. Kapag malakas ang mga binti, maganda ang daloy ng dugo at mas magaan ang trabaho ng puso, kaya nananatiling matatag ang pangkalahatang kalusugan. Ngunit kung mahina ang mga binti, bumababa ang kakayahan ng sirkulasyon, kaya't kailangang magtrabaho ng husto ng puso para mag-pump ng dugo pataas, na nagpapataas ng panganib ng mga sakit sa puso, alta presyon, at maging stroke. Isang pag-aaral sa isang medical journal ang nagpakita na ang mga taong may malalakas na binti ay karaniwang nananatiling malaya sa kanilang pagtanda, habang ang mga may mahihinang binti ay madaling mabawasan ang kakayahang gumalaw, at kung minsan ay kailangan pang manatili sa higaan. Isipin mo na lang na sa iyong pagtanda, malaya ka pa ring nakakalakad, nagagawa ang mga gusto mong gawin. Hindi ba't mas masaya at makabuluhan ang buhay? Ngunit kung dahil lang sa mahinang binti, ang bawat hakbang ay nagiging isang hamon at kailangan pang alalayan ng mga anak at apo araw-araw, hindi ba't isa itong malaking alalahanin? Ang mga binti ay sukatan ng pagtanda. Sabi ng mga nakatatanda, sa pagtanda ng tao, binti ang unang nanghihina at ito'y may siyentipikong basehan. Mula sa edad na 40, nagsisimulang mawalan ng 8 hanggang 10% ng mass ng kalamnan ang katawan kada 40 taon at ang mga binti ang pinakamatinding naaapektuhan. Kapag nanghina ang mga kalamnan sa binti, nahihirapan ng maglakad, nagiging hamon ang pag-akyat sa hagdan at kahit ang matagal na pagtayo ay nakakapangalay na. Higit sa lahat, ang mahinang binti ay nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, isa sa mga pangunahing sanhi ng malubhang pinsala sa mga matatanda. Ayon sa estadistika, ang bilang ng namamatay dahil sa bali ng buto matapos madulas sa mga matatanda ay umaabot sa 20 hanggang 32%. Kinatatakutan natin ang sakit sa puso at stroke, ngunit iilan lamang ang nakakapansin na ang isang simpleng pagkahulog ay maaaring kumuha ng ating kalusugan at kasarinlan. Kaya naman, ang pangangalaga sa mga binti ay isang pamumuhunan para sa kalusugan, kakulangan sa calcium, potassium o magnesium. Ang mga mineral na ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan. Mahinang sirkulasyon ng dugo. Kapag bumaba ang daloy ng dugo, hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen at sustansya ang mga kalamnan sa binti,
na nagdudulot ng biglaang pag-igting, panghihina ng nerbiyos at kalamnan. Habang tumatanda, humihina ang koneksyon sa pagitan ng utak at kalamnan na nagiging sanhi ng madalas na pamumulikat. Kung madalas kang pulikatin sa gabi o kahit sa magaang gawain, huwag itong ipagwalang bahala. 2. Pananakit ng likod at binti. Kapag matagal nakatayo, senyales ng mahinang kalamnan. Nakararanas ka ba ng pananakit ng likod at pangangalay ng binti kapag matagal kang nakatayo? O kailangan mo bang huminto para magpahinga pagkatapos ng maikling lakaran? Ito ay senyales na humihina na ang iyong mga kalamnan sa binti at hindi na nito kayang suportahan ang bigat ng iyong katawan. Kapag humina ang mga kalamnan sa binti, mas malaki ang pressure na dinaranas ng likod at gulugod, na nagdudulot ng paulit-ulit na pananakit. Para sa mga nasa katanghalian at katandaan, maaaring ito ay dahil sa pagbaba ng mass ng kalamnan at pagkasira ng kasukasuan sa tuhod. Kung hindi ito aagapan, malaki ang ibababa ng iyong kakayahang gumalaw. 3. Mabagal at hindi na gaanong maliksi sa paglalakad. Napapansin mo ba na hindi ka na kasing bilis maglakad tulad ng dati? Dati maliksi ang iyong mga hakbang, ngunit ngayon ay tila mabigat na? Mabilis ka bang hingalin at hindi na makasabay ang iyong mga paa? Ang paghina ng lakas ng kalamnan sa binti at ng motor nervous system ang pangunahing dahilan nito. Kapag hindi na maliksi ang iyong mga binti, nagiging mahirap ang paggalaw at bumababa ang kalidad ng buhay. Ito rin ay isang maagang senyales ng proseso ng pagtanda na hindi dapat baliwalain. 4. Pamamaga ng binti. Problema sa sirkulasyon. Kung napapansin mong namamaga ang iyong mga binti sa pagtatapos ng araw, lalo na sa bukong-bukong at binti, maaaring senyales ito ng varicose veins. Dahil sa mahinang sirkulasyon, naiipon ang likido sa mga binti. Mahinang lymphatic system. Kapag humina ang lymphatic system, hindi maayos na natatanggal ang sobrang likido na nagdudulot ng pamamaga. Panghihina ng bato o puso. Ang ilang sakit sa puso at bato ay maaaring maging sanhi ng pamamaga ng binti dahil sa pagpapanatili ng tubig sa katawan. Kung nagpapatuloy ang kondisyong ito, magpatingin ka agad sa doktor. 5. Varicose veins, senyales na humihina ang iyong mga binti. Napapansin mo ba na mas kitang-kita na ang mga ugat sa iyong mga binti, na may kulay asul-lila o nakaumbok sa balat? Ito ay senyales ng varicose veins, karaniwan sa mga taong matagal nakaupo, hindi gaanong aktibo, o may edad na. Kapag humina ang mga balbula sa ugat, hindi na maayos na naibabalik ang dugo sa puso, na nagdudulot ng pagkaipon ng dugo. Ang varicose veins ay hindi lamang isyong estetiko. Maaari rin itong magdulot ng pananakit, bigat sa binti, pamamanhid, at pangangati sa balat ng binti, at nagpapataas ng panganib na magkaroon ng pamumuo ng dugo, isang mapanganib na komplikasyon. Huwag baliwalain ang 5 babalang senyales na ito. Kung nakakaranas ka ng isa sa mga ito ay paalala na unti-unti nang tumatanda ang iyong mga binti. Ngunit huwag mag-alala, sa tamang ehersisyo at pagbabago sa pamumuhay, maaari mong mapanatiling malakas ang iyong mga binti. Paano nga ba palalakasin ang mga binti? Sa susunod na bahagi, ating tuklasin ang 3 simpleng ehersisyo na napakabisa para mapanatiling malakas ang iyong mga binti at matatag ang iyong paglakad kahit sa pagtanda. 4 bahagi, 3 ehersisyo para sa malakas na binti, magaang paglalakad at malusog na kasukasuan. Ang pangangalaga sa mga binti ay hindi komplikado. Sa paglalaan lamang ng 10 to 15 na minuto bawat araw para gawin ang 3 simpleng ehersisyo sa ibaba, mapapabuti mo ang lakas ng iyong mga binti, magiging mas maliksi ang iyong katawan, at maiiwasan ang panganib ng pagkahulog sa pagtanda. Ano man ang iyong edad, hindi pa huli para mag-ehersisyo. 1. Squat. Nagpapalakas ng kalamnan sa binti para sa matatag na paglalakad. Ang squat, pag-upo sa hangin, ay isa sa pinakamabisang ehersisyo para palakasin ang mga kalamnan sa binti, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at mabawasan ang panganib ng osteoporosis. Paano gawin? Tumayo ng tuwid na may pagitan ang mga paa na kasinlapad ng balikat at bahagyang nakaturo palabas ang mga dulo ng paa. Dahan-dahang ibaba ang katawan na para bang uupo sa isang hindi nakikitang upuan. Panatilihing tuwid ang likod at siguraduhing hindi lalampas sa dulo ng paa ang mga tuhod. Kapag ang iyong hita ay paralel na sa sahig, dahan-dahang tumayo pabalik sa panimulang posisyon. Bilang ng pag-uulit. Paano gawin? Tumayo ng tuwid na magkadikit ang mga paa. Maaaring humawak sa pader o upuan para sa balanse.
Dahan-dahang itaas ang iyong mga sakong, mag-tiptoe, panatilihin ang posisyon na ito sa loob ng 2 hanggang 3 segundo, at dahan-dahang ibaba. Bilang ng pag-uulit. Gawin ito ng 20 beses bawat set, 3 set bawat araw. Para sa dagdag na hamon, subukang gawin ito gamit ang isang paa para mapabuti ang kakayahang magbalanse. Paalala, gawin ito ng dahan-dahan at may kontrol para sa pinakamahusay na resulta. Tiyaking na itataas ang sakong sa pinakamataas na abot para ma-activate ng husto ang mga kalamnan sa binti. 3 straight leg raise. Pag-angat ng tuwid na binti. Nagpapatibay ng buto at kasukasuan at nagpapababa ng panganib ng pagkahulog. Ang ehersisyong ito ay angkop para sa mga nasa katanghalian at katandaan, na tumutulong na palakasin ang kalamnan sa hita, quadriceps, nang hindi naglalagay ng pressure sa kasukasuan ng tuhod. Paano gawin? Humiga ng tuwid sa kama o sa isang exercise mat. Iunat ang isang binti at iangat ito ng mga 45 degrees. Ang kabilang binti ay maaaring nakabaluktot bilang suporta. Panatilihin ang nakataas na binti sa loob ng 5 segundo, pagkatapos ay dahan-dahang ibaba. Bilang ng pag-uulit, gawin ito ng 15 na beses bawat binti, 3 set bawat araw. Kung masyadong madali, maaaring magsuot ng magaang ankle weights, 1 type or 2 colgar, para sa dagdag na epekto. Paalala, kapag nag-aangat ng binti, gawin ito ng dahan-dahan at may kontrol. Iwasan ang paggamit ng puwersa, momentum, para makamit ang pinakamahusay na resulta. Kung makaramdam ng sakit sa tuhod, bawasan ang taas ng pag-angat o magpahinga bago magpatuloy. Bukod sa pag-eehersisyo, kailangan ding baguhin ang ilang mga gawi sa pamumuhay para mas maprotektahan ang mga binti. Limitahan ang matagal na pag-upo, dagdagan ang paggalaw. Ang sobrang tagal na pag-upo ay maaaring magpahina sa mga kalamnan ng binti. Tumayo at gumalaw ng bahagya tuwing 30 hanggang 60 minuto. Ibabad ang mga paa sa maligamgam na tubig. Nakakatulong ito na ma-relax ang mga paa at pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo. Kung magdaragdag ng luya o artemisia, wormwood, mas magiging epektibo ito sa pagpapainit. Sapat na calcium. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng gatas, tofu at madahong gulay. Magpaaraw sa umaga para makatulong sa katawan na sumipsip ng bitamina D. Maglaan ng 10 minuto bawat araw para sa malusog na mga binte. Ang maagang pangangalaga sa mga binte ay nakakatulong na mapanatili ang kaliksihan at pagiging malambot ng mga ito sa pagtanda. Sa kaunting tiyaga araw-araw, mararamdaman mo ang malaking pagbabago sa maikling panahon. Bukod sa pag-eehersisyo, ano pa ang mga paraan para mas maprotektahan ang ating mga binti? Ating alamin sa susunod na bahagi. Ika-4 na bahagi. Mga karagdagang paraan para sa pangangalaga ng malusog na binti. Bukod sa pag-eehersisyo, ang pangangalaga sa mga binti ay nangangailangan din ng pagbabago sa pang-araw-araw na gawi upang maprotektahan ang mga ito ng komprehensibo. Narito ang ilang simpleng ngunit napakabisang paraan upang mapanatiling malusog ang iyong mga binti, bawasan ang panganib ng pagtanda, at maiwasan ang mga problema sa kalusugan. 1. Limitahan ang matagal na pag-upo, dagdagan ang paggalaw. Ang matagal na pag-upo ay hindi lamang nakakapagod sa katawan, kundi nagpapabagal din sa sirkulasyon ng dugo sa mga binti, na nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng varicose veins. Kung ang iyong trabaho ay nangangailangan ng matagal na pag-upo, siguraduhing tumayo, maglakad, o gumalaw ng bahagya kahit 5 minuto kada oras. Ang mga simpleng galaw tulad ng pag-tiptoe, paggalaw ng mga paa, o paglalakad sa paligid ay makakatulong na mapabuti ang daloy ng dugo at mapanatili ang kaliksihan ng iyong mga binti. 3. Tiyaking sapat ang calcium para sa matibay na buto. Ang malakas na binti ay nangangailangan ng matibay na balangkas ng buto. Ang calcium at vitamina D ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng buto. Kapag kulang sa calcium ang katawan, humihina ang mga buto, at madaling magkaroon ng osteoporosis at bali. Payo. Kumuha ng calcium mula sa mga pagkain tulad ng gatas, tofu at madahong berdeng gulay. Magpaaraw-araw-araw sa umaga upang matulungan ang katawan na sumipsip ng calcium ng mas mahusay. Kung may kakulangan sa calcium, maaring kumonsulta sa doktor para sa mga suplemento. 4. Magsuot ng angkop na sapatos para protektahan ang iyong mga paa. Ang pagpili ng tamang sapatos ay may malaking epekto sa kalusugan ng iyong mga binti. Ang mga sapatos na masyadong masikip o walang malambot na suwelas ay nagdudulot ng pressure sa mga paa at maaaring maging sanhi ng pananakit at maging ng mas malalang problema tulad ng tendonitis, pananakit ng kasukasuan sa tuhod, o varicose veins. Payo,
Pumili ng sapatos na may malambot na swelas at nagbibigay ng magandang suporta sa mga kasukasuan at kalamnan ng binti. Iwasan ang matagal na pagsusuot ng sapatos na may mataas na takong dahil nagdudulot ito ng malaking pressure sa mga paa. Subukan ang sapatos sa hapon kung kailan bahagyang namamaga ang mga paa para makapili ng pinakaakmang sukat. Feb. Regular na magpatingin sa doktor. Ang malusog na mga binti ay hindi lamang nakasalalay sa pangangalaga sa bahay, kundi nangangailangan din ng regular na pagsusuri sa kalusugan. Kung nakakaramdam ka ng anumang hindi pangkaraniwang sintomas tulad ng pananakit, pamamaga, o madalas na pamumulikat, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang payo at paggamot. Ang regular na pagsusuri ay makakatulong na maagang matukoy ang mga problema sa sirkulasyon, ugat, o iba pang kondisyon na maaaring makaapekto sa iyong mga binti. Mamuhunan sa iyong mga binti simula ngayon. Ang pangangalaga sa mga binti ay hindi lamang tungkol sa ehersisyo. Ito ay isang malusog na pamumuhay na kinabibilangan ng tamang pagkain, sapat na paggalaw, at mabuting gawi. Magsimula ngayon, maglaan ng oras para alagaan ang iyong mga binti upang masiguro na magkakaroon ka ng isang masaya, malusog, at malayang buhay habang tinatamasa ang iyong katandaan ng lubusan. Huwag hintayin na manghina ang iyong mga binti bago ka mag-alala. Kumilos na ngayon para protektahan ang kalusugan ng iyong mga binti. Ang ating mga binti ang pundasyon na nagbibigay daan sa atin na gumalaw, mag-enjoy sa buhay, at manatiling malaya sa ating pagtanda. Subalit, sa paglipas ng panahon, kung hindi ito aalagaan ng maayos, unti-unti itong hihina na magpapababa sa kalidad ng ating buhay at makakaapekto sa ating pangkalahatang kalusugan. Marami ang nagsisimula lamang magbigay pansin sa kanilang mga binti kapag may mga senyales na ng panghihina. Ngunit sa puntong iyon, maaaring huli na ang lahat. Sa halip na maghintay hanggang sa mahirapan ng maglakad, pangalagaan na natin ang ating mga binte, simula ngayon, para masigurong magkakaroon tayo ng isang malusog na pagtanda, malayang nakakagalaw, at lubos na nasisiyahan sa buhay. Upang mapanatili ang kalusugan ng mga binte, pagsamahin ang mga sumusunod na paraan, manatiling aktibo, mag-ehersisyo araw-araw gamit ang mga simpleng ehersisyo tulad ng squat, pag-angat ng sakong, at pag-angat ng tuwid na binte para palakasin ang mga kalamnan. Baguhin ang mga gawi sa pamumuhay. Limitahan ang matagal na pag-upo at regular na gumalaw para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Kumain ng masustansya. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa calcium at vitamina D para sa matibay na buto. Ibabad ang mga paa sa maligamgam na tubig. Nakakatulong ito para ma-relax, mapabuti ang sirkulasyon, at mabawasan ang stress. Pumili ng tamang sapatos. Iwasan ang pagsusuot ng masikip o mataas na sapatos para protektahan ang mga kasukasuan at kalamnan. Sa kaunting tiyaga at maliliit na pagbabago sa iyong pamumuhay, mapapanatili mo ang kalusugan ng iyong mga binti, mananatiling maliksi, at masisiyahan sa isang aktibong buhay sa anumang edad. Kumilos na ngayon, huwag nang hintaying mahuli ang lahat. Isipin mo na sa edad na 70, kaya mo pa ring maglakad ng mabilis, umakyat ng hagdan ng walang pananakit, at sumali sa mga paborito mong aktibidad kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan. Ito ay posible kung sisimulan mong alagaan ang iyong mga binti ngayon. Hindi mahalaga kung ilang taon ka na, hindi pa huli para mag-ehersisyo, ngunit mas maganda kung mas maaga. Sa paglalaan lamang ng 10 to 15 na minuto bawat araw, mararamdaman mo ang malaking pagbabago sa kalusugan ng iyong mga binti sa maikling panahon. Huwag hintayin na mahirapan ka ng humakbang bago ka mag-alala. Pahalagahan at alagaan ang iyong mga binti simula ngayon. Salamat sa iyong pagsama. Sana ang mga ibinahaging ito ay magbigay sa iyo ng karagdagang motibasyon para alagaan ang iyong mga binti at kalusugan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel na Buhay Senior, at i-on ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod na makabuluhang nilalaman. Sabay-sabay tayong maging malusog, masaya at lubusang tamasahin ang buhay.